Kumusta? Ready na ba kayo para sa isang kwentong galing pa sa ating nakaraan? Ngayon, alamin natin ang kababalagan sa likod ng alamat ng isda. Alam nyo, sa sobrang dami ng isda sa ating mga dagat, naisip nyo na ba kung saan ba talaga sila nanggaling? Hindi yung paliwanag ng siyensya ha, kundi yung isang kwentong puno ng aral at kababalaghan. Tara, alamin natin! Okay, so simulan na natin. Balik tayo sa sinaunang panahon, sa isang mundong mas payak, kung saan nagsimula ang lahat. Okay, isipin nyo to. Noong unang panahon, may isang lugar sa tabi ng dagat. Yung dagat, kalmado lang at napakabait. Parang laging may ibinibigay na biyaya. Dito mismo magsisimula ang kwento natin. Dito, may nakatirang isang maliit na pamilya. Isang tatay, isang nanay at ang dalawa nilang anak. Napakasimple lang ng buhay nila. Wala man silang maraming ari-arian, pero grabe, yung mga puso nila punong-puno ng pasasalamat. Alam nyo yon? Bawat huli nila, kahit gaano pa yung kaliit, para sa kanila isa na yung malaking biyaya. Pinagsasaluhan nila ng may ngiti at tawanan. At dito na mag-iiba ang takbo ng simpleng buhay nila. Pasok na tayo sa pinakapuso ng ating alamat. So isang araw, habang nangingiisda yung tatay, inihagis niya ang lambat niya. Pero pag angat niya, hindi ito pangkaraniwan. Isang isda lang ang nakuha niya, pero yung kaliskis niya sobrang kinang, para bang gawa sa mga alahas. At laking gulat niya nang nagsalita yung isda. "Pakiusap, mabait na mangingisda, pakawalan mo ako," sabi nito. "Kapalit nito, tutuparin ko ang isang hiling ng pamilya mo." Grabe, di ba? Dito na nagsimula ang lahat. Ang una nilang hiling, isang matibay na bahay. At boom, natupad agad. Pangalawa, isang lambat na laging puno ng huli. Ibinigay rin. Pero dito na pumasok yung problema, yung kasakiman. Nawala na yung masayang pagsasalo at kwentuhan nila. Napalitan na to ng pagbibilang ng yaman. Hanggang sa umabot sila sa huli at pinakadelikadong hiling, ang gawing ginto ang lahat. Lahat ng may buhay sa dagat. Pero bago ito tuparin, sinubukan pa silang pigilan ng mahiwagang isda. Nagbigay ito ng babala. Ang dagat na puro ginto ay dagat na walang buhay. Sigurado ba talaga sa hiling nyo? Yung tanong na parang huling pagkakataon na para magbago ng isip. Pero hindi sila nakinig at sa isang kisap mata, yung dagat na dating masigla, naging tahimik, walang galaw, at purong ginto. Nakakasilaw yung kinang, pero yung katahimikan nakakabingi. At ayan na nga, dito natin makikita ang naging resulta ng kanilang kasakiman. Ating alamin kung ano ba talaga ang aral sa dulo ng lahat ng ito. Napaligiran nga sila ng kayamanang hindi mo na mabilang, pero yung mga plato nila walang laman. Yung mga tiyan nila kumakalam sa gutom. Kasi ano nga bang silbi ng ginto kung wala namang makain, di ba? At doon, sa harap ng ginintuang dagat na wala ng buhay, napaluhod sila, umiiyak. Pero hindi na yaman ang hiling nila, kundi kapatawaran. Yung mga luhang yun, hindi na dahil sa gutom, kundi dahil sa tunay at malalim na pagsisi. Muling nagpakita sa kanila yung mahiwagang isda. "Ngayon natutunan nyo na," sabi nito, "na ang buhay ang tunay na yaman, at ngayon kayo naman ang magbabalik ng buhay sa dagat." At sa isang iglap, nagbago ang anyo ng pamilya. Sila ay naging mga isda. Ang sabi sa alamat, sila raw ang mga kauna-unahang isda sa buong mundo. At ang naging misyon nila? Punuin muli ng buhay ang dagat na minsan nilang sinira para sa lahat ng susunod pang henerasyon. So anong aral dito? Napakasimple lang. Ang tunay na yaman ay hindi yung mga bagay na kumikinang, kundi ang buhay mismo na pinapahalagahan natin. Kasi tandaan natin, laging mas malaki ang sinisingil ng kasakiman kesa sa kaya nitong ibigay. Ang gandang paalala, no? Na yung mga pinakamahalagang regalo talaga, pamilya natin, ang kalikasan, yung pagkain sa mesa natin, madalas nasa atin na pala. Minsan, kailangan lang nating buksan ang mga mata at puso natin para makita at mapasalamatan ang mga ito. At para sa inyo, iiwan ko itong tanong na to. Sa sarili mong buhay, paano mo maipapakita ang aral ng pasasalamat ngayong araw? Isang bagay na magandang pag-isipan.